Kasi baka naman nakahawak pa lang sila ng baril without any defense, murder ka agad yun. Halimbawa lang, dapat meron ka rin threat sa iyong life. Na pag nanakaw sila, di ba? Pag nakita ka, uy, may baril, sabi niya, tinutok din sa'yo, ikaw nakatutok din. Judgment call, pwede mong putukan ka agad. Pero yung magnanakaw, nagkukuha pa lang ganun, hawak-hawak pa yung baril. Bawa, hawak ko yung baril ko. Uy, maganda to. Nakatalikod, bigla mong binaril sa loob ng bahay nyo. That's murder. Kasi you did not give him the chance to defend himself. Ang lalabas nun, pinatay mo pa siya. Ikaw pa may kasalanan ngayon. Kulong ka pa. Diba? Kakasuhan ka pa ng murder. Kahit sabihin mo, nandun siya sa loob ng bakuran mo. Kasi may patay, kulong ka So talaga. again, before you can claim self-defense, there must be 3 requisites. URL, unlawful aggression, Ang gulo ng batas to. reasonable means of, Ito, tanggalin, ha? reasonable necessity of the means employed to prevent the rebellion, and lack of sufficient complication on the part of the person defending himself. Next. Sir, question. Yes, sir. Yan, para may exercise po tayo. Hindi sir, nag-wonder lang ako. May papasok sa loob ng bahay ko, may dalang baril. Nakataliko, tapos akin ako may baril. But I'm not an expert in it. So if I shoot him and disable him, the law is against me. Yes. As a general rule, sir, kakasuhan at kakasuhan ho kayo kahit na self-defense. You have to prove it in court. Pangalawa, pag hindi kayo expert, akit po tayo, no? Ito ho, palagi kong sinasabi at ina-advocate to. Marami ho kasi tayong klase ng gun owners eh. Meron yung mga gun owners na bumili lang ng barrel for the sake na ang ganda nito. That is not the purpose of having a gun or owning a gun. Nung panahon namin, parang tanda ko na, no? Nung early 90s, 1990s, nung first time ko nagkaroon ng baril, nung nag-member ho ako ng baril, aside from Euro, Psycho, Exam, etc., nag-member ho ako ng gun club. Ang requirement po ng gun club sa amin is every month mag-shoot po kami, mag-practice. Inumpisahan ko sa precision shooting up to the time na meron kaming IPSC, PPSA. Pero ganun kasi, it will hone your abilities. Hindi po pwedeng bumili lang kayo ng baril at nandun lang yun sa loob ng loob ng, ano tawag nun, yung may lock? Ng vault nyo. Kailangan pumunta rin ho kayo sa range kahit precision shooting kayo. This is to prevent, kasi di ba may 4 rules of basic safety, 4 rules of safety, gun safety. Palagi ho kayo mag-practice kasi pag binaril ho nyo ho yung tao, una ho, halimbawa may baril, sabi nyo, sir, kailangan marunong din kayong bumaril. Not for the sake na bumaril lang. Assuming marunong nga. Assuming marunong nga, hihintayin ko pag itutok sa akin yung baril. Yes. Pero ganito ang style yan. Hindi, ganito ang style yan. Nangyari na ho sa akin to, sa bahay namin. May pumasok sa bahay. Although ito walang baril. Pagpasok niya sa bahay, hinanap ako mukhang pag nasa bahay kasi ho ako, minsan naka-shorts lang ako. Kung magsuot ako yung mga punit-punit, yung preskong damit na punit-punit na pwede nang basahan. Sinabi, pinapunta ako ni Lawrence, ganto, alam ko ng budol. Sige ho, maghintay kayo dyan, pinalak ko yung, umakyat ako sa taas, kinuha ko na yung baril ko, sabi ko, kunin mo yung binigyan ko ng posas, pinusasan ko. Kasi sir, ang rule sa Pilipinas, kahit na nandito ka at nasa karapatan ka, at binaril mo kahit tama ka, kahit self-defense ka, kakasuhan pa rin mo kayo ng homicide. No, I understand that. I understand yung kakasuhan. Pero sir, ulitin ko sir, kasi medyo pumasok yung tao sa bahay. Kaya nakita ko sa CCTV. Pagbaba ko, dala-dala ko yung baril ko. Tapos may baril siya. Pero hindi niya pa alam na nandun ako. I will wait for him to draw his gun. Ay, no more. Pagbaba nyo ho, at nakita nyo may baril ka, dapat number 1, kasi number 1 dyan is awareness. Siya may baril. May baril siya. So dapat number 1 dyan is awareness. Maging aware kayo. Umanap na kayo ng isang lugar na kung sakaling babariling kayo, for example, nandyan ho kayo, nakita kayo, ay, si Mr.
halimbawa, pangalan nyo, Alberto. Ay, may magnanakaw. Parang si Mr. Alberto, kilala ko pa yata. Parang ganon. Yung nakita ko, may baril kayo. Number one is, I have to be aware na may baril kayo, na magnanakaw kayo. What should I do? Hanap ako ng isang lugar na safe place, na kung pwede akong tumawag sa authority, tatawag ako. Pero kung hindi na makatawag sa authority, umanap kayo isang lugar na hindi kayo, safe kayo. At sabihin mo, oy, magnanakaw, huwag kang pumilos dyan, may baril ako, tututukan kita, huwag ka nang pumalag. Yan ang number one na gagawin. Nakakatuwa, hindi ho ba? Nakakatawa. Aware siya, syempre. Maraming response ang magnanakaw. Pag hardcore criminal yan, babaril ka na kagad yan. Kaya nga rule number one, awareness. Doon ka sa safe area. Kahit na pag babarilin ka niyan, nandun ka sa nandun ka sa isang area na safe ka, samantalang nakatutok yung baril mo. Kaya nga ho, kailangan yung training na sinasabi. Hindi ho porke gun owner ka lang. You have to train to... No, sir. Assume na natin na may training. You have the sige. training. So I'm asking as if you have the training, you know how to handle your gun. Yeah. But he has a gun. In other words, we're talking You have about to, split second ito. Yeah, you have to be safe first. I have to Tago be ka. safe. Yeah. Tago kayo kagad. Doon sa isang lugar na safe. Kasi in case na ma-provoke siya at bumaril siya, safe kayo. Pero, since you are also armed, you have to be ready also to shoot him in a way that you will not be harmed. Alam niyo yung tinatawag na cover, conceal and cover na technique. Ganun o yun eh. Lalo na pag galing sa taas. Sir, Yes, sir. possible ho ba na magbigay tayo ng warning shot? Ganito ho yun, sir. Ang warning shot to kasi lalo na pag nasa loob ng bahay, tapos second floor pa yung bahay nyo. Kung sakaling semento yung bahay nyo, baka pag nagbaril kayo sa taas, warning shot, bang! Nag-ricochet, tinamaan yung ulo mo, patay ka. The warning shot towards the person. Ay, don't do that. That is already an aggression. Ang pinakamagandang warning is to tell him to avoid possible possible criminal case. Kasi magastos ang ngayon, kasuhan ngayon, will take you at least 5 years. Yes, sir. Sir, halimbawa po, ang isang kriminal na may balak na pumatay ng isang tao, diba? At yung babarilin niya ay may dala ring baril at naka-alerto siya. Pwede niya bang unahan nyo dahil siya na ang target talaga niya? Ano po ang situation? Kasi depende. Kadalasan yung mga nakamotor, di ba? Naglalakad yung target nila Oo. at walang kaalam-alam, babarilin na lang. Kung naka-alerto po siya, halimbawa, at may gamit po siyang dala, Basta pwede present niya bang yan. unahan yun? Pwede, basta may threat na kagad. Nakita mo pa lang, pag bunot na ng baril, itututok pa lang sa'yo, pwede mo nang barilin kagad yun. Pero ang warning ko lang ho, never throw upon a drone gun. Sample ho, nakatutok kayo sa akin ng baril, halimbawa yung cellphone set baril, hawak ko rin tong baril ko, nakatutok na ako sa inyo and the best thing to do with my down and the pack. Kasi pag tinutok nyo ho sa akin yung baril nyo, at makikita nyo tututok rin yung baril nyo, isang kalabit nyo lang ho, patay na ako agad. Halimbawa sir, sa namin pwedeng barilin yung tao kung sakaling yun kinakailangan na Torso. depensahan namin yung sarili namin. Ayan, usually ho, torso. Kasi yan ang biggest part eh. Torso. Saka isa sir, kung sakali... Pero sir, warning academic discussion lang po ito. Hindi, halimbawa lang po sir, ang dala ko 9mm, di ba? Dapat ba ho ay single double o single lang? Ang rule ho kasi dyan, hindi naman yung maraming bala eh. It's a matter of how do you immobilize him. If you shot him with one bullet and he's already immobilized, okay lang. Pero if you shot him with 2 or 3 bullets, di pa na-immobilize, kailangan ma-immobilize mo. Wag lang naman 9mm dala nyo, tapos 2 magasin ng bala, binaril nyo sa kanyang lahat. Hindi na ho, self-defense yun, sir. Tanong ko nga po sir, sa ang party ng katawan. Torso po, torso. Diba? Torso. Depende sa paa kasi baka mamaya
tinamaan, sir. tinamaan tapos may makaparilin ka niyo sa ulo, di ba? Hindi, ganito po kasi sir. Alam niyo ho kasi, iba yung theoretical, iba yung actual. Pag bumabaril ho tayo sa firing range, makikita mo may ulo saka may torso. Ngayon, pag bumabaril tayo sa 3 meters and 7 meters, nakakabaril tayo ng kahit ganyang kaliit lang ang radius nung binabaril natin. Very theoretical yun, sir. Lalo na pag sa paa, pwede naman. Ang problema, sir, tao yun, moving target. Target board never shoots back, but the person will shoot you back. Kung saan mo matamaan yun at ma-immobilize mo agad yun, mas maganda. Kasi pipilitin nyo yung barilin sa paa, paano kung tumakbo yan? Gumano niya, matatamaan nyo ba? So, yung pinaka-biggest target na possible target, kaya nga hindi kami nag-ano masyado sa headshot pinaka-biggest target na possible target, yun ang i-hit nyo. Saka isa pa sir, napakamahal ng bala ngayon. O, yun nga Kaya ako napapansin ko sir, halos wala nang masyado nagpa-firing guns. Ang bala ngayon nasa 1,800, 2,000, di ba? Opo. Talang nung araw, nung bago pa lang ako, ang parilod lang sa True Wave ay 450 lang. Pero ngayon, napakataas na po. Pero ganito po kasi ang prinsipyo ko, sir. Share ko lang po. Mahal po yung baril, dahil mahal yung binili natin baril, mahal din po yung bala. Pero sa tingin ko naman, mas mahal naman yung buhay ko. Kaya pra-practice din ako. We have to remember that shooting is a discipline. And once you engage into it, pag tulad ko, kami ni Bong, kasama ko, nag-shooting kami, 6 meters pa lang. Yung kumakalat na yung grouping namin Kasi, pag nagbaril ako, I bet you kahit isang buwan, diminishing skill ho yan. Nandun pa rin ho yung pulso, pero yung huwag kang mag-practice ng isang taon, pagdating may nagnakaw sa'yo, hindi ka nakapag-practice, makapag-baril mo, hindi nyo na ho matamaan. Kasi yung skill na yun is a diminishing skill. Plus the fact na tulad kami, tayo, tumatanda ho tayo. Yung galing ho natin nung bata tayo, hindi na ho natin na ngayon. So, pag once na nag-engage tayo, kahit at least once a month or once every 3 months, mag-firing ho tayo. Kahit yung accuracy man lang, para natin yung 4 rules of gun safety. Maging accurate tayo. So, yun ho, ang palagi kong sinasabi, once you have a gun, you have to practice. Huwag nyo naman kung gagawin santo sa pedestal yung baril nyo na babaw-baw kaya, ganda ng baril ko, sisi, ganun. So, you have to use your gun. Ang palagi ko nga sinasabi, the gun that you use and the gun that you carry is the gun that you should use during your practice and during the competition. Ako kasi minimalisto ako When I joined the competition, stock lang sa IDPA. Stock lang, di ko kino-customize. Basta yun lang, kung ano yung dala ko. Kasi yung muscle memory ko, yun na yun Kasi magbabago yan pag, ang halimbawa yung kalabit ng caliber mo dun sa 9mm, halimbawa ang carry ko is 45. Glock, for example, yung tigas ng trigger ng Glock, that's 5.5. Tapos pag nag-shooting ka, for example, ang dala mo naman is yung CZ Shadow 2 na siguro nasa 2 pounds lang yon. Maninibago ho kayo pag pag yung carry nyo ay Glock 45 tas 9mm yun I usually advise na kung anong carry mo, yun ang pang-practice mo. Kung ano yung pang-practice mo, yun ang carry mo dahil isa lang ang muscle memory nyo. Okay po, next page. Ito na. Next slide please. Yun. Another kind of defense is defense of a relative. Pag sinabing relative, yan ho yung naka-enumerate dyan. Sino ba yung mga relative? Yan. He is your spouse, your ascendants, your descendants, legitimate, natural or adopted, your brothers or sisters, or his relative, by affinity in the same degree. And by those, by consanguinity within the 4th civil degree, hanggang pinsan. Ano yan? Relative yan. So, ano ang requirements para ma-defend mo yung mga relatives mo? Unlawful aggression on the part of the attacker, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Pero yung pinakapangatlo, iba to. Kasi relative na to. Sabi rito, in case the provocation was given by the relative,
attack and the one making the defense, he should have no part therein. Okay? For example, defense of a relative. Magkaaway yung pamilya ni Jose Rizal at ni Antonio Luna. Dahil nga sa isang babae lang nag-away si Jose Rizal sa si Antonio Luna, pating kamag-anak nila. Nag-away-away na rin dahil lang doon kay Josephine Bracken. Kunwari lang, si Josephine naman nga hindi na si Alexandra. Ngayon, one time, yung tatay ni Jose Rizal lumabas. Nakita yung mga brothers ni Antonio Luna. Yung ginawa ni Father Rizal, parang pinagmumura yata niya sina brothers and sisters ni Luna. Siyempre, macho-macho rin yung mga Luna, mga magagaling din, mayayaman din. Inatake nila si Father ni Jose Rizal. Nagkataon, dumating yung isang kapatid wag lang kapatid, yung pinsan ni Jose Rizal. Halimbawa, pinsan ni na ang pangalan si Procopio, ito kapangalan din niya yung isang kapatid. Si Procopio Mercado, pinsan ni Jose Rizal. Nakita ginugulpi yung tapos one time kumuha pa ng kutsilyo. Yung isang kapatid ni Antonio Luna, sasaksakin niya yung father ni Jose Rizal. Sabi ni Procopio Mercado, "Stop! Huwag yung papatayin yan." Siyempre, galit na yung mga kapatid ni Antonio Luna. Itutuloy yung saksak. Ginawa ni Procopio Mercado, binaril niya yung kapatid ni Antonio Luna. Is that considered to be a defense of a relative? Yes or no? Ano sa tingin niyo, sir? No. Wala na yatang nag-isip. Ang nakabaril yung pamangkin ni pinsan ni Jose Rizal na pamangkin nung person being assaulted or being attacked. Is that a defense of a relative? Baba tayo. Ano sa tingin niyo, sir? Tumawa kayo, sir. Defense of a relative? Hindi niya alam kayo, sir. No. Bakit? Hindi, yung papatay nga dun sa tatay ni Jose Rizal, yung kapatid ni Antonio Luna, pero yung pamangkin o yung pinsan ni Rizal, nakita niya nababaril, sinabi niya, huwag mong saksakin. Sasaksakin niya, kaya binaril ni Procopio. Yes pa rin. Yes po. Yes, sa inyo ho, to. Self-defense din. Tama po yun. Self-defense, Provocation na. pero in defense of a relative. Kasi makikita mo, sasaksakin na, sinabihan na huwag mong huwag mong sasaksakin Still, with that warning alone, he proceeded to harm the father of Jose Rizal. That's why Procopio Mercado, kasi we have to remember that the original surname, the surname of Jose Rizal is Mercado. Procopio Mercado had all the rights for all intents and purposes of the law to defend a relative who is his uncle. Diba? Ngayon, that's defense of a relative. Paano naman pagbayaw? Ano po? Same din po, kasi by affinity naman. Makasama yan, mga bayaw, kapatid by... Pag sinabi ko kasing relatives by affinity and by consanguinity, pag by consanguinity, kadugo mo. Pero pag by affinity, kapatid nung naging asawa mo. Yes, sir. Sir, di ba sir sa parricide po sir, ang sinasakop lang din po sa parricide sir, di ba po yung up and down na po, yung mother to son lang po sir. Hindi po yung sir yung Pag parricide kasi, ascendants and descendants. So walang parricide yan kasi yung kabila ang papatay Ang sinasabi mong parricide naman, halimbawa may anak ako, papatayin ako ng anak ko, papatayin ko yung anak ko, o papatayin ng grandfather ko yung anak ko, o gusto patayin nung apo niya yung father ko kasi malaki daw mamanahin yung problema.
Ayun. Parricide yun. Basta up and down yan. Oo, yes. Yes. Pag iba-iba na yun. Oo. Pag hindi na siya, sir, nabibilang sa pamilya, sir, murder. Pero kapag anak sa tatay, parricide po. Ascendance and descendants, parricide yan. Yes. Pag ibang it's either homicide, murder, or otherwise. Kung ano man yung ano yan. Kasi maaaring hindi mamatayan, maaaring mamatayan. Another question, sir. Ang murder po ba, sir, at saka yung homicide po, sir, magkapareho lang po ba sila? Or yung sir, sa pagka-unawa ko lang po, sir, yung murder po, sir, meron po siyang treachery. O, kasi po, sir, di ba, sa murder at saka homicide, sir, di ba, sir, pareho po silang intentional po, sir. Pero magkakaiba lang po sila ng circumstances. Kasi ganito yan. Yung pag nakapatay ka ng tao, it is presumed that you have the intention to kill that person. So, ang automatic na leverage na crime mo dyan is homicide. Okay yun, homicide yun. Kasi may intent to kill ka. Meron naman instances na napatay mo siya, hindi mo naman sinasadya. Ang tawag naman dun sa kaso nun, reckless imprudence resulting in homicide. Ngayon, homicide yun. Intent mo to kill siya. Sinatay mo siya. However, if it is attended by mitigating circumstances, dahil for example, dinaan mo sa edad, yung papatay mo, mas bata sa'yo, mas malakas ka, mas mas capable ka, siya hindi siya makadefend talaga. Yung homicide na yon, by means of attending circumstances which are aggravating circumstances, will be transformed from homicide to murder. Basta ang nangyari doon, mas na-overpower mo o meron kang mga attending circumstances that leads to the person to be able not to defend himself. Halimbawa, pareho kayong malakas, pareho kayong matipuno, kaya lang nung galit na galit siya sa'yo, tapos na yung bakbakan, biglang tumalikod, binaril mo. Kahit equal level kayo, pero yung attending circumstances of aggravating circumstances of alebosia or treachery, that homicide will become murder. Tataas yun. Sir, Sa criminal law ba tayo? Joke lang. Sige. sir. Sige. Question. Sir, question, sir. Kapag homicide po and murder, sir, meron po ba, sir, na sinusunod po pang circumstances po? Meron po bang, sir, para matawag po siyang murder and homicide po? Yes, yung nasa revised penal code yan, ang murder nasa Article 248. Lahat ng mga nakalagay doon na aggravating circumstances transform the crime of homicide into murder. Halimbawa, basta na-loss niya yung kanyang capability to defend himself or to survive, that is considered murder. Yung natutulog siya at bigla mong sinaksak, from homicide, nagiging murder yun kasi may treachery. Yes, sir. So lahat ng mga naka-indicate doon, ginamit mo yung sasakyan, binangga mo siya, that's murder. Pinagplanuhan mo, pinatay mo siya, that's murder. Pero yung instance lang na, for example, na nagkita lang kayo, tapos ay ganun, tapos nagkainitan kayo, wala siyang attending aggravating circumstances na kaano lang kayo, napatay mo siya, homicide yun. Thank you, sir. Next slide, please. Pwede pang gawin self-defense. What? 30 minutes na, nasan pa lang. Defense of a stranger. Ito naman, walang kinalaman-laman, hindi mo naman siya kadugo, hindi mo siya kaano-ano. Nagkataon lang na nandun ka ng situation na yon, kailangan niya ng tulong, pero ang nangyari, ikaw ang capable, nag-defend ka. Defense of a stranger yon. But again, there are requisites. Number 1 and 2, unlawful aggression on the part of the attacker. Number 2, reasonable necessity of the means employed. Pero pinaka-importante, number 3, the person defending the stranger does not take part, di ba? Is not induced by revenge or resentment or have an evil motive against the person perpetrating that crime. Pero ang mangyayari kasi diyan, although it is sanctioned by the revised penal code,
more often than not, medyo judgment ko lang kailangan dyan. Kasi, eto palaging tinatanong to, ako na magbo-volunteer ng tanong, Sir, anong gagawin ko kung nakasakay ako sa jeep, dala-dala ko yung baril ko? Nakita ko, hinold up yung babae, hinold up kami. Tapos hinold up yung babae. Pwede ko bang gamitin yung baril ko para habulin yung hold upper, tapos yung karay-karay niyang tao, pwede bang i-defend at barilin? Ang sagot ko, under the law, pwedeng defense of a stranger yan. Judgment call yan. Pero, for practical purposes, we are not supermen. We are not super cool, tactical, highly skilled. Kasi, ako kahit na may training ako, kahit may training tayong ganon, that is not our daily routine. Hindi natin ginagawa yon. I would not take my gun and defend a stranger. Kasi kahit na anong galing ko sa training ko, I am not sure kung pag binaril ko siya, baka mag-miss ako, tamaan yung iba. So instead of protecting another, I might have even hurt another. Leave that alone to the police. Leave that alone to the law enforcement agents. Kasi hindi ko naman sinasabi na maging duwag tayo. Kasi hindi mo kilala yung tao. Pag napatay mo yung assailant, napagtanggol mo yung stranger, kakasuhan ka ng murder. Yes. Sir, liable po ba sir na kapag nakapatay ka po ng tao sir, kunyari sir, may napatay ka pong criminal po sir, in the liability po sir. Liability po ba sir ng tao sir na nakapatay sir na alisin niya po yung crime scene sir tapos magsusumbong po siya sa authority po sir? Hindi, liable ka pa rin. Ang ginawa mo, dinagdagan mo pa yung yung kaso mo kasi tinanggal mo Nagano ka pa ng parang nilinis mo lang. Let's say sir criminal po siya sir. Tapos napatay ko po siya sir ng sir. Nang hindi ko naman po siya sinasadya sir. For self-defense lang po sir. Pero sir, inalis ko po yung crime scene sir. Tapos nagsumbong po ako sa authority sir. Tama yung pagsusumbong mo sa authority, pero yung pagtatanggal mo ng mga bagay-bagay sa crime scene, hindi tama yun. Kasi parang, ano bang technical term nun sa SOCO, yung evidence, yung credibility or integrity ng evidence na Yung sa nandun. MAC rules po sir. Yung mutilate, attelate, tsaka contaminate. Yun, naano na yan Kumbaga, hindi pwedeng galawin yun. Pwede ka pang kasuhan nun. Kasi sinusuppress mo yung evidence Because later it will show na nasuppress mo yung evidence because hindi naman dapat ganun ang mangyari. Yes, sir. So yun, Thank you, pwede sir. yun. So yun, again, my suggestion to this is judgment call. Ang difference niyan is kung merong policeman, nakaupo sa isang jeep, may hawak siyang baril, may dala siyang baril, na nakakonceal dahil siya ay off-duty, may permit to carry naman siya kasi during that time, he is not acting as a law enforcement agent. May nagkaroon ng robbery, hinabol niya. Kasi ang difference nun, kahit off-duty policeman yan, kahit off-duty na sundalo yan, 24 hours yan na sundalo, 24 hours yan na policeman. He has the duty to defend us, to serve and protect us. Unlike us na civilians, magsumbong na lang tayo para hindi na tayo makadamay ng iba. Judgment call. Sa akin, that's a practical solution kasi mahirap makasuhan. Next, please. Ayun, dito na tayo sa jurisprudence. Ang basis nito is the law of Acosta, the decision of Acosta versus Ochoa. Ang history nito ay noong 2013 lumabas yung Republic Act 10591, otherwise known as the CIFARA or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. So nagkaroon tayo ng batas sa pag-aari ng baril at inabrogate niya o ni-repeal niya yung PD 1866 as amendment as regards lang dun sa ownership and possession of guns. So, based dito sa doctrine na to, we as gun owners should always remember that we do not have the right
or constitutional right or legislative right to own guns, but only have the privilege to possess and own these particular weapons. Privilege lang yan. Wala tayong right yan. Kasi sa United States of America, meron silang a Second Amendment that gives them the right to own and bear arms. And their right as a regulated militia cannot or shall not be infringed. Yun. Mahabang storya yan. Next please. Ano yung doctrines na nilay down dyan sa Supreme Court decision na yan? Number 1. Hindi, sinulat ko na lang yan. Pero naka-enumerate yan. Yung as regards a right and a privilege, we only have the privilege to own and possess firearm. May nagtanong sa akin, Sir, ano pa pagkakaiba ng pagiging having a privilege and having a right? Parang employment yan sa opisina. If, for example, kung privilege lang yan, pag na-employ ka sa office, parang ka lang, casual ka lang doon. Hindi ka completely in power to assume that particular position. Nandun ka lang as long as the agency needs you. Tapos pag permanent ka naman, meron kang appointment or may karapatan ka dun sa position na yun. Unlike here, it's only a privilege, wala kang karapatan dyan, only a privilege to own and bear it. Okay? So, principle number 2, i-distinguish natin yan mamaya. Next please. The license to possess a firearm is neither a property or a property right. Kaya dito tayo nagkakaiba. Anong ibig sabihin nun? Inom po muna tayo. You see, I'm trying to explain it as easy as possible para maintindihan po natin. Para malaman natin kung hanggang saan lang yung parameters ng ating karapatan. Ang ating privilege pag-ari ng baril. Anong ibig sabihin ba niyan? It's neither a right. And it's either a property or a property right. Sample. Cellphone. Nokia. 4.46. Kunwari, Nokia. Binili ko to. Okay. Nagbayad ako. Pagkabayad ko dun sa store owner, binigay niya sa akin. Okay yun. That is, this now cellphone belongs to me. I am the absolute owner of this cellphone. And I can do anything and everything with this cellphone. Pwede ko bang itapon? Yes or no? Yes. Yes. Pwede ko bang ilagay dyan, tapos tapak-tapakan, talon-talunan? Yes or no? Yes. Yes. Meron akong absolute right to do anything and everything with this cellphone. Pagdating sa baril, buti na lang hindi ako, pinapasok ako nung may dala akong baril dito. Yan, nakita niyo naman yung baril ko. Ang ganda, di ba? Glock 17, Gen 5. Hindi ko siya absolutely own. I do not absolutely own this property or this gun. Neither do I have the right to own it. Why? Ano ang difference niya sa Nokia? Nung bibili ba ako ng Nokia, pinag-neuropsy ba ako? Pinag-drug test ba ako? Pinag-take ba ako ng kung ano-anong exam at kinuha yung aking birth certificate? Di ba pwede ko rin pangpatay ito ng tao, pukpukin ko sa ulo, itusok ko sa mata niya? Nag-LTAC ba ako nung bumili ako ng Nokia? Pagpasag ko to, pwede yung salam niya, pwede ko itusok, itarak sa tao, di ba? Okay, hindi. In other words, nung binili ko yung Nokia at nung binili ko yung baril, malaki, there is a whale of a difference or an ocean of a difference.
Because in owning a gun, as per Republic Act 10591, you have to be qualified first. Anong ibig sabihin ng qualified? Hindi ka basta-basta pwedeng mag-ari ng baril. Dapat meron kang license to own and possess. Ano bang requirements nun? Dapat number 1, Filipino citizen ka. Eh kung Chinese ako, pwede kong bumili na ito kasi galing sa China to. Diba? But here, it requires that you should be a Filipino citizen. Number 2, you must at least be 21 years of age. Sorry na lang sa mga 18 years old. Although the age of majority is 18 years old. You have to be 21 years. Pangatlo, ma-define na natin. Yan, you have to be qualified. Pangatlo, meron kang income, etc. etc. Yung all these things are in the law. Now, once you're already qualified and you have passed all these requirements, saka ka na bibigyan ng privilege to own the gun. Pero, patapusin mo lang ako. Pero, privilege pa rin kasi pagbigay sa ito, hindi naman basta bibigay sa ito eh. You have to register it. Meron pa siyang residence, official residence. Halimbawa, sa bahay ng, for example, sa bahay ng asawa ko, house and lot, located at 123 Araneta Avenue, Quezon City. Bumili ako ng pangalawa sa bahay ng girlfriend ko sa condominium naman, unit 123. Eh yun na, difference iba. Pag asawa, house and lot. Pag girlfriend, condominium. Joke lang. So yun, privilege yun. Ngayon, what is the difference? Pwede kong itapon, pwede kong ipamigay, pwede kong sirain. Ang baril hindi pwede. Once I had to transfer this, there are again requirements by law that the person to whom I will transfer this property is also an LTAP owner or license owner who possess an LTAP. Dapat yung LTAP niya hindi expired ha. Dapat ano siya, the LTAP must be active. It's either for 5 years or 10 years. Pangalawa, so na-transfer ko na, may LTAP na siya, I have to transfer it to him. Another law na naman, yung deed of sale. Diba? Kailangan ibenta ko samantalang to Nokia kahit walang deed of sale, pwede ko ibigay eh. Ito, there must be a deed of sale. And the most important thing is that the transfer must be registered with the Firearms and Explosive Office. Kasi kung hindi ko to na-transfer at hindi nakarehistro sa Firearms and Explosive Office, sa PNP, at may nakakuhang ibang tao at ginamit niya sa masama at nakapatay siya nung binalistics, sasabihin, oy, Mr. Asherto, nakapatay ka. Yung baril mo ang ginamit. So it is presumed na ikaw ang pumatay o ikaw ang namaril sa kanya. Dahil yung ballistics nito, yun ang na-trace dun sa bala. Okay? So it is not an absolute right. Higit sa lahat, anong gagawin mo na sa Nokia mo pag nasira na? Di ba pwede mo na itapon? Pag yung baril mo, bumaril ka, nagkaroon ng squib load, sumabog, nasira yung barrel, nasira yung balet. Yan. Yan na. Ang barrel niya, sumabog. Yung slide niya, sumabog. Yung kanyang receiver, sumabog. Pwede mo bang itapon yan basta-basta? Hindi rin. Kasi under the law, you have to surrender this. Eh malay mo, tinapon mo lang, merong expert na gunsmith, genius, nabago niya yung, na-refurbish niya yung barrel, naayos niya yung slide, naayos niya yung receiver, naging okay, ginamit, pinagbababaril yung mga kapitbahay niya. Sinong paparusahan yan? Ikaw na may-ari. Kasi nakarehistro sa pangalan mo yan. So yun ang difference niya. Kaya siya hindi property right because it is the state that gave us only the privilege for us to possess and own this, subject to certain conditions. Next.
Again, permit to carry is not a property also, a right. It is like the firearm itself, it is a privilege to possess this PTC-4. Kasi hindi naman lahat ng, not all Tom, Dick, and Harry can have a PTC-4. Hindi naman pwedeng lahat magkaroon ng PTC-4. So, nasa discretion yan under Section 7 of Republic Act 10591. Nasa discretion yan ng Chief ng Philippine National Police kung sino pwede niyang bigyan ng PTC-4. Again, halimbawa ako may PTC-4, dala ko tong baril na to. Pwede ko bang ipasa yung akin? Hindi. Itong property to, pwede ko bang ibigay sa anak ko? Anak, i-carry mo yan, punta ka sa party. Pwede, di ba? Etong baril ko, sabihin ko, anak, ito yung PTC-4 ko, bitbitin mo. Kinuha naman anak ko. Itong baril ko, dalhin mo. Pati may PTC-4 na yung anak ko, meron pa siyang baril, pero nasa pangalan ko. Pwede bang gawin yun? No. Because the PTC-4, like the firearm, is also personal to me. And I have to be qualified for that. Di ba? So, kaya siya tinawag na it's neither a right or a property right. Hindi mo pwedeng ipasa-pasa yan kahit kanino. There is always a regulation under the law that you have to follow for you to, and if you have fulfilled it, you can carry your firearm and have this PTC-4 and bring out your firearm outside of your residence. So yun, unless hindi tulad ng mga ganito, saka mga ganito, hindi mo na kailangan ng PTC-4 para bitbitin at lumabas sa residence na tala siya. Next. Ayan, anong tanong niyo, sir? Hello. Sir, ano po ba, sir? Pag nag-carry po ba ng firearms po, sir, at wala pong LTOP, sir, liable po ba siya, sir, sa may punishment po ba, sir? Pwede ba siya makulong, sir? Or kahit po, sir, yung na-expired po na license po, sir, pwede po ba siya makulong, sir? Sagutin ko muna yung unang tanong niyo. Number one, hindi ka pwede mag-carry ng baril, wala kang LTOP. Kasi yun ang qualification mo. Yun ang proof na nag-qualify ka at nasunod lahat ng requirements mo para ka mabigyan ng permission or authority to own and possess a firearm. Pangalawa, pag expire yung LTOP mo, kahit active pa lahat ng registration mo, considered, automatic, parang revoke na kagad yun. You have to renew your LTOP immediately. Huwag mo siyang papa-expire. Kaya nga may nakalagay sa batas na within 6 months from the time of the LTOP to expire, you have to renew it. Kaya pinaka-iingatan nyo sa lahat yung LTOP. So dapat palaging active yung LTOP mo at active yung registration mo ng firearms. Huwag na huwag mo papa-expiring ka dyan. Kasi delikado yun. Kasi nakalagay sa batas, ito for example, active yung LTOP ko pero yung registration dito nag-expire. Considered loose firearm na to. Kasi hindi na active yung kanyang registration. So again, nakalagay dun sa batas, within 6 months from the of the registration, from the expiry of the registration, you have to renew the registration. Okay? Next slide, please. Ayan. Favorite natin to, yung inspection. Okay. Pwede bang pumunta sa bahay nyo, may dala yung pulis? Pwede ba namin ma-check yung barel? At papasukin mo sila sa bahay? Yes or no? No. What does the Supreme Court decision say? In the case of Acosta versus Ochoa, ang sabi dyan, yung Section 9 authorizing warrantless arrest, di warrantless arrest, warrantless inspection or searches is considered to be unconstitutional. For them to properly check your firearm, they must have search warrant coming from a competent court of jurisdiction. Ngayon, ang kwento nito kasi ganito para maintindihan ng lahat.
Noong unang panahon, 2014, lumabas ang Republic Act 10591. Yung mga unang nag-renew doon o unang kumuha ng LTAP, tayo, kami, noong panahon na yon, meron kaming application form sa LTAP. Nakalagay doon sa LTAP na yon, meron siyang waiver na at any time of the night, any reasonable time of the night, pwedeng pumunta ang PNP para mag-inspect ng firearm mo. Ngayon, noong 2014, may 3 o 4 na grupo na pumunta sa Supreme Court of the Philippines para mag-question ng batas, Republic Act 10591, including yung IRR, including yung application form. So, nung lumabas na yung decision ng Supreme Court noong October 2019, yung sa case na Acosta versus Ochoa, etong sinabi niya. As to the application form during that time na merong waiver na pwede mag-search ang PNP, sinabi ng Supreme Court, that is unconstitutional. Okay? Tapos, dineclare ng Supreme Court na yung last paragraph ng Republic Act 10591 na yung mga merong type 3 to 5 na license ay pwede kang i-inspect anytime by the PNP. That was again declared by the Supreme Court of the Philippines to be unconstitutional. Okay? Since ito, na-file to na-file to noong 2014, na-promulgate noong 2019 ng October, 2013 IRR, noong 2018 may pinirmahan yung isang chief PNP na ngayon senador na RIRR of 2018, Section 9.3 na kinukuha nila yung authority na mag-inspect sa bahay ng inyong firearms, dineclare pa rin yan ng Supreme Court as unconstitutional. So in other words, pag pupunta yung PNP at mag-inspection na wala silang warrant of arrest, unconstitutional. Dapat may dala sila. Question, ako na magtatanong, paano sir kung may pupunta sa amin, may dala-dala? Sabi dun sa letter, please contact us within 7 days. We have to check your firearms. Umpisahan sa type 5. Anong gagawin nyo? Kayo sir, ano to question? Surrender ko na police. Alimas, police office. Surrender. Sorry, total academic naman to eh. We are discussing an academic matter, so let me know your answer. Halimbawa, ako yung police sir. Pupunta ako sa bahay nyo, sir, type 5 kayo. Meron kaming letter authority from the Philippine National Police, Firearms and Explosive Units. Mag-inspect po kami, itong letter namin. May letter. You have to contact us within 7 days para mag-inspect kami. Para pupunta kami sa time and hour between 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening. Ibibigay ko sa inyo. Anong gagawin nyo, sir? Mag-inspection lang kami, sir. Papapasukin mo sila sa bahay. Sabi doon, pag wala silang search warrant, unconstitutional yan eh. Yung waiver nga, unconstitutional. Anong gagawin nyo, sir? Pasensya na kayo, on the spot tuloy kayo. Kayo, sir? Hindi nyo rin alam. Baka hindi ko kayo type 5. Kasi yan, may order ng PNP FEO na from start daw sila sa type 5 papunta sa baba. Sa amin kasi nagchichismisan kami, yung mga kasama ko abogado. Sabi, bakit na naman may inspection? Illegal yan, ganto-ganto. Tapos sabi nung isang abogado, ay nako, yung system talaga ng PNP, bulok! Sabi niya, biro mo, yung kanilang cyber security ang hina. Nahack nung May, na-compromise. Tapos ngayon sila magsasuffer kasi ima-match nila yung record nila sa actual and existing natin. So parang ganun yung lumalabas sa kwentuhan eh. Diba? Tapos sasabihin nila na mag-i-inspect sila kasi because of the coming election na ganito, ganyan-ganyan. But in yung sa kwentuhan lang, kwentong barbero ng mga abogado, talagang, for all intents and purposes,
okay naman yung purpose ng PNP, baka hindi gusto nilang ano yung records nila. Ngayon, going back, since may decision ng Supreme Court of the Philippines under sa case ng Acosta versus Ochoa na unconstitutional sila mag-check or mag-inspect or mag-search na wala silang search warrant, ano ang gagawin niyo pag halimbawa ako yung PNP at pupunta ako sa inyo, sir? Kung authority lang naman sir, kung authority lang naman ang mag-inspect sir, tapos meron namang proper na requirement na sir, na papel, pwede ka naman sir, i-allowed sir na pumasok sir yung authority sir sa akin. Parang Okay. So yun sa'yo, magwe-wait ka. O, ganito sasagot ko. Kasi alas 5 na raw eh. Well, it's like this. Bawal kasi unconstitutional, bro. Unconstitutional lang kasi pag wala silang search warrant na dala. Nangyari na sa akin to nung Oplan Katok. Nagpunta sila sa bahay, gano'n. Pero ngayon, ang estilo ko na gagawin ko, bahala kayo ha, judgment call yun. Mababait naman yung mga pumupuntang pulis na nag-check na yan. Usually mga bata yan eh. Nabigyan lang sila ng utos na, check niyo kung ganito. Si Mr. Asierto, meron siyang gun na hindi na-register. Kung kinek niyo sa akin, natawa na lang ako. Sabi ko, sir, yung record niyo, 19 kopong-kopong pa sa akin. May fins ako. Binigyan ko sila ng kasi galing na sa station. Since nakalagay doon sa decision ng Acosta versus Ochoa na hindi sila pwede magpunta sa bahay at magkaroon ng search without search warrant, kung ako, for example lang, for academic discussion, kung meron kang bahay, meron namang grounds yan, kahit doon sa labas na, kahit doon sa area na hindi nakikita ng ibang tao ha, halimbawa meron kayong garahe o meron kayong lagyan mo na yung bag mo, yung baril mo sa bag, pasok mo na doon. Para kasi, pero wag na dapat ma-expose sa public. Punta lang kayo sa isang lugar sa labas ng bahay na within your property, within the perimeter of your property, na covered area. Magbigay sila ng listahan, pwede nilang i-check yun. O kaya, isa-isa. Huwag nilang i-expose kasi baka i-chismis kayo ng kapitbahay. Ayan pala si Lawrence, meron pala siyang tangke sa bahay, hindi man lang niya sinasabi sa atin. Mga ganon. O meron pala siyang AK-47 na ang bala is hindi 7.62 but yung caliber na 308, diba? Parang ganun, unique yun. Huwag ipapakita. Ano naman sila pag tama yung sabi mo, number 1 ang hihingiin mo sa kanila yung letter authority, kung ano yung authority nila na as policeman, kung meron silang authority na mag-inspect. Gagawin mo doon, maraming ways. Sabi nga nila, there are many ways to kill a cat. Maaaring ilagay mo yan sa isang malaking bag. Kung tatatlo lang naman yung bag mo, lagay mo na doon, sama mo na yung labubo. Pakita mo, ingkitin mo sila, may labubo ako, gano'n. Pakita mo na yun, kasama yung mga baril. Tapos para hindi halata, pwede yung bag na lang, kahit yung pink, o kaya yung bag na, huwag naman yung tactical lang itsura. Yung mga lang, yung mga pang SM, basta yung maliliit lang, o kaya yung mga backpack, basta kasya doon, lagay mo na doon. Pwede mo i-check within your premises na hindi papasok ng bahay mo, it's either sa garahe or isang covered area within your place. Pakita mo lang doon, hingiin mo yung listahan sa kanila, check mo, isa-isa, pwede mo ipakita. Or yung iba naman mga kasama kong abogado sinasabi, picturean mo isa-isa, picture mo yung block mo, check, picture, kasaming serial number, kasaming Ngayon pag gusto mag-inspection, pwede ipakita mo, ito LTAP ko, ito lahat. Kung mag-insistent sila na na makita talaga yung baril mo, pwede kang pumunta doon sa isang na yung bag mo na nakatago. Pero kung insistent ka, hindi, ito naka-picture naman eh. Papakita mo isa-isa, ganon, sa picture. Kasi ang most important thing to do for us, gun owners, we are law-abiding citizens. Ang dami na nating requirements, ang dami na nakalagay sa batas na sinunod natin. Para igalang naman natin yung ating karapatan natin, igalang yung constitutional right natin. Ganun ang gagawin natin. Papakita natin yon. Paano kung kondo yung bahay mo? Anong gagawin mo? Sabi nga ni yung isang kaibigan ko, "Ay, okay lang, wala naman akong tinatago eh. Pag papapasukin ko sila hanggang sala, sasabihin ko hanggang dito lang kayo.
Ito yung table. Pero bago kayo mag-inspeksyon, kukunin ko muna yung mga pangalan nyo, yung mga kung anong number nyo, pipicturean ko muna kayo, picturean tayo. O di ganon. Pero bago muna tayo mag-inspeksyon, magkape muna kayo, kumain muna kayo ng palitaw. Sabi niya, kilala niyo yun, sabi nun. Tapos, pwede mong pahintayin sila sa salas, dala mo yung bag mo na nandun lahat yung firearms mo. Pwede rin yun. Or, hintayin mo sila, sabihin mo hanggang dito lang kayo, kunin mo yung mga picture mo na pinagkukuha mo kaya sa cellphone mo. So, judgment call yan. Judgment call yan. So, siguro yun na lang po muna. Pakilagay na lang po dun sa last slide. Yung me, thank you. Yan. Sige, Yes, sir. Last question. napapasol ako sa explanation mo. Opo. Meron na tayong constitutional right. Yes. Siyempre, tatanungin mo sila kung meron silang warrant. Yes. May probable cause ba sila para... Yes. Ano ang probable cause nila? Sir, kasi ganito po yun. Ang nakalagay po sa Constitution, bago sila makapasok sa bahay, meron silang search warrant. Right. Okay. Ang sinasabi ko ho, kung ayaw mong papasukin sa bahay dahil wala naman silang search warrant na pinapakita outside of the house, within your premises. Okay. Nung pinapasok mo, yung ina-explain mo pinapasok Ayun. sa bahay, Sir, baka na-misheard nyo yung Na-miss mo. word na ginamit ko na binib nyo yun pero hanggang salas lang. Yeah, Binibigyan nyo kasi sila ng ano. pag sila nag-brought up ng warrant, Pag may Search warrant. Oo. naka-specify doon kung ano yung Yes. saan sila magsasearch. Yes po. Kasi, Pero hindi mo maikukuha na restriction, dito lang kayo sa salas. yung sinabi ko ho sir kasi, yun on the premise na wala silang search warrant kaya hanggang salas lang sila. Oo. Kaya nga, napapasol ako sa'yo. Oo. Kasi Gan- kailangan yung warrant, Oo. naka-specify doon kung Yes. anong hinahanap nila. Yes sir. Baril ang hinahanap nila. Yes sir. Kasi sa warrant po yan, yung search warrant, tama po kayo sir. Bago ko kasi mag-issue yung judge ng search warrant, meron mo ng probable cause. Meron person na nagre-reklamo or merong authority na nagsabi na ganito, ganito, ganito. So yung judge, mag-a-ask siya ng searching questions, tatanungin yung person o yung authority plus yung mga witness that he will produce. Now, if the judge is satisfied and has probable cause to believe na meron ng pwede mag-issue ng search warrant, mag-i-issue sila. Pag-issue nila ng search warrant, dun sa search warrant, nakalagay yung specific address ng bahay. Nakalagay yung pangalan mo, specific name, specific address ng bahay, specific property na sinesearch. For example, ang sinesearch nila, Block 17, serial number. Yun, very specific yun. Yun lang hahanapin nila at yun lang papakita nila. Pero dito kasi, sa lumalabas na to, hindi naman nila kailangan pumasok sa bahay mo kasi wala silang search warrant. Unless yung sinabi ko na nag-waive ka, pinapasok sa, halimbawa, wala naman akong tinatago. For example, i-waive ko yung aking right pero up to this certain portion only. Yeah, in the first place, nung yung opening mo, na dumating ang police, Apa. humihingi lang sila ng sa'yo na kung pwede inspeksyonin yung bahay Oo, mo. pwede sinabi ko, pwede kang Siyempre, magtumanggi. hindi ko sasabihin sa kanya, tatanggihan ko na talaga siya, right off the bat. Aha. Kasi tatanungin ko sa kanila, ano ba ang cost nyo para mag-search sa bahay ko? Yes, sir. Ngayon, kung sinabi nila, we're looking for a certain weapons with a serial number, Mm. okay, siyempre tatanungin ko rin sila, ano ba ang kwan? Ano nga ang probable cause ninyo? Yes, sir. Tama po kayo dun, sir. Yeah. Tama po kayo, sir. Kaya napapasal nga ako nung sinasabi Oo. mo. Yung sinabi ko kasi, sir, that's why every time that I talk in front of people or in
in a gathering like this, I am always very careful. Ang unang, you have to remember the words that I said, judgment call, constitutional right, i-waive nyo hanggang dito lang, you ask for their authority. So for example, sir, ang judgment call nyo is not to let them in. You ask them these several questions, nasa sa inyo yun. Right. Ngayon, kung gusto nyo naman, sabi ng isang kaibigan ko, I can waive my right, I can let them stay outside of, within the salas, papakainin ko sila, pero isasabihin ko hanggang dito lang sila. Kukunin ko yung pangalan, picturean ko yung ganun-ganon, because that is his judgment call. For every individual, he has his own judgment call. Kasi ang sabi niya, ang premise naman niya, wala naman akong itinatago eh. Pero again, to protect my constitutional right, binigyan ko sila, winave ko lang hanggang dito lang. Yun na, yung rights mo nga, Oo. okay, in the first place, hindi mo sila bigyan ng authorization na Yes. Yes, sir. unless they have specific probable cause. Yes, sir. Yes, sir. Kung tama po yun, if that is your decision and that is your judgment call, well and good. What I'm citing is the judgment call given to me as an example by one of my friends. Actually, kung nanood kayo ng Jose Rizal Adventure sa isang video, yun specifically ang sinabi niya. Wala naman akong tinatago eh. So, bigyan ko sila ng ganto-ganto, first time akong makatok, sabi niya. But you Pero don't that owe- is you his, don't ano? owe them anything. You don't, you know, Ano po? you don't have to give them the authorization. No, not You can necessarily. refuse that. Oo. Kasi ano ho niya yun eh, that is his own judgment call. So for example, in your case, if you really don't want them to go inside your premises nor waive a certain right that you have, it's your call. What I'm trying to say is, I am citing several examples only. And again, sir, paulit-ulit kong sinabi, this is for academic discussion only. Yes, sir. But this is what, ito ang gusto kong malaman, ano. I'm driving, I have a license to own, to carry, you know, possess, and I'm driving and I cross a checkpoint and they want to search my car. Yes, sir. Yeah, ano ang rights ko ngayon doon? Ang right- The same thing, my rights. I always say, you know, I'm not gonna let you search my car. Yes, sir. Ang right nyo lang po dun, sir, is to remain inside your car. Dahil ang right, ang authority naman ng police is to have visual search. Plain view doctrine lang po yun. They cannot let you get down of your car. They cannot let you roll down your window. Silip-silip lang sila. They are limited to that situation only, sir. Plain view doctrine. Kung ano yung makita nila na incriminating, that would be an evidence against you. But if they cannot see anything incriminating, wala. They will let you pass through. Plain view doctrine lang po yun, sir. Plain view doctrine. Yun po yung ano. Pero hindi kayo pwedeng sabihin na, baba kayo, sir, buksan nyo yung trunk. Buksan nyo yung glove compartment. Hindi pwede yun. Just an example, pumasok ka rito sa parking. They want to search your trunk. You open the trunk. Wala ko silang right na gawin yun, sir. Ibig sabihin, illegal yung ginagawa ng security pagpasok mo sa dito sa parking. Taniman. Ano po, sir? This Sorry. building? I cannot hear, sir, Paki. Yung ibig mo sabihin ngayon na it's illegal for the security to let you open your trunk Yes. so that way they can inspect. If they saw my weapons in there and they, you know, they question that and all that and all that. Bawal actually yun, sir. Hindi nila pwedeng gawin yun. Yung Ginagawa nila eh. Baka taniman yung trunk, delikado. Ako ho kasi pag ganun ini-insist ko yung right ko eh. Na huwag mong bubuksan. Kasi ang usapan lang ganun. Or kung just to be safe, ang ginagawa, call your lawyer. Yung mga kaibigan kong iba, abogado na, nabigyan ng inspection, type 5 sila, okay, be
will be at my place but I'll be calling my lawyer for him to assist me. Yung ganon. Yeah. So, yung sinasabi ko ho palagi, depende ho per individual because it's a judgment call. Kumbaga, this thing may not apply to you but it may apply to others. This style may apply to him alone or may apply to everyone. So, depende ho sa ano. Yeah. Kung halimbawa nga diniprive ka para pumasok sa parking space, paano na ngayon yun? Kahit itawagin nyo na ho yung lawyer ni sir, palaging rule number 1 ho yan. In any situation involving guns or involving any case, call your lawyer. Sir Lam, Yun yung sinasabi ko. follow up kasi halimbawa pumapasok ka sa isang parking area sa hotel. Ano, no? Halimbawa pumapasok ka sa isang For example po, follow up na po kay sir. Kasi halimbawa, gusto mong mag-parking kasi mag-hotel ka. Siyempre, i-insist ng security guard na private property yun eh. Yeah. Gusto nilang i-open yung Pwede yun. trunk. Inspection yun, pwede yun. Kasi private place. So yung sinasabi kasi ni sir, sir, correct me if I'm wrong kasi yung sinasabi nyo, yung pagdaan mo sa isang inspection, parang, ano ba tawag nito? Checkpoint. Hindi nila pwede basta-basta pa, Nakapag-private. pero pag private pwede. Pwede yun. Kasi yung constitutional right na yun, that is against the government naman. It's our protection as private individuals against any intrusion of government. Pero kung papasok ka sa isang parking, sa isang hotel, pag pinabuksan ng security guard yan, wala kang magagawa. You're entering into a private place. They have to be secured also in their own premises so as to protect everyone. Magkaibang rights ho yan, magkaibang situation ho yan. Now, in the case when it's a voting situation like in May, Mm-mm. you cannot have your weapon. May gun ban ho kasi, we cannot carry that. Opo. Check into the checkpoint. Yes. They have the right to let you open your Yes. Kasi may batas ho yan eh. We have to remember that the law I am citing is only one of the laws that we have in the Philippines. We also have the COMELEC law, we have the revised penal code, and other laws. And we have to take this not in isolation against the other, but we have to take this in harmony and in, what do you call this, ang patawag nun? Parang isi-synchronize nyo yung batas na yan eh. Bawat isa. They are not isolated from one another. So ganyan no. Yung situation ho na ito at yung batas na ito minsan magkakaiba ho yan. It depends upon the application, upon the situation. Kaya pag nag-decide doon Supreme Court, sasabihin nyo, pareho naman yung nangyari, bakit iba yung decision nila? Kasi it depends upon the situation what happened. That's why they decided based on the thing that had happened during that time. Okay po, wala na ho siguro magtatanong, nag-overtime na ho tayo. Baka may susunod pang... Ayan. Sige po, thank you very much and I hope may natutunan po kayo. Thank you.